Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 9 verse 9. Tulad ng nasusulat, siya'y nagbibigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Receiving the greatest gift. At kapag sumasapit po ang Pasko, ang practice po ng karamihan sa atin ay nagbibigayan tayo ng regalo. So kung titignan po ninyo, ang greatest gift po na tinanggap natin mula sa Diyos ay yung kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesus. Ano po? Siya po yung greatest gift. Ika nga siya yung reason kung bakit po may Pasko, bakit natin inaalala yung kanyang kapanganakan. Kasi ito po yung panahon na kung saan ang Diyos nagbigay ng todo sa atin at ang ibinigay niya yung kanyang sariling anak. At kalakip po niyan, ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus." Yung pong buhay na walang hanggan na tinatamasa natin ngayon mga believers, yan po ay gift ng Lord sa atin. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, tayo po'y nagmana ng buhay na walang hanggan. Ngayon, may dalawang bagay po na hindi tayo sanay na gawin sa buhay na ito. Kaya dapat bigyan natin ng pahalaga yung pong kahulugan ng salitang gift. Ano po? Unang-una po ay yung pong hindi tayo sanay na tumanggap ng libre. Ano po? Para sa atin po, dapat lahat binabayaran or tinatrabaho. Pero alam niyo po ba na ang salvation ay gift ng Diyos sa atin? It is received by faith. Ano po? Wala tayong kailangang gawin. Ano po? Kaya maraming tao nami-miss nila yung salvation kasi akala nila yung kaligtasan o yung buhay na walang hanggan, pinagtatrabahuan yan. Hindi po. Ang Biblia po sinasabi na ang kaligtasan po ay gift, regalo ng Diyos sa ating mga nagsisi, sa ating mga kasalanan at tinanggap natin yung pong ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kasama po sa tinanggap natin ay yung pong kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi po tayo sanay tumanggap ng libre, iisipin natin lahat kaya nating bilhin o bayaran. Marami pong bagay sa mundong ito na tinatanggap natin ng libre mula sa Diyos. Ano po? Katulad po nung hangin na ating hinihinga. Ano po yung daigdig na ating tinitirhan. Yan po yung libre. Ano po? At marami pang iba. Ngayon, minsan tinanong ko yung sarili ko, bakit kaya ganoon? Bakit ibinibigay ng Diyos ng libre ang kaligtasan? Ang sagot po napakasimple, ano po, upang matuto tayong maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Katulad po nung sinasabi sa kantang Give Thanks, ano po, lahat po ng bagay na meron tayo ngayon, mga believers, tinatamasa natin dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat po everyday maging mapagpasalamat tayo dahil yung kaligtasan natin, hindi naman tayo nag-effort, hindi naman tayo nag-struggle or in-earn natin ito, ibinigay ito ng Diyos sa atin ng libre dahil nanalig tayo sa Panginoong Jesus. Tinanggap natin siya sa ating buhay bilang ating personal na Lord and Savior. Kaya masanay po tayong tumanggap ng libre mula sa Diyos kasi napaka-generous po ng Diyos at hindi lamang salvation ang kaya niyang ibigay. Healing, deliverance, ano po, at yung mga bagay na hindi na natin kaya pang gawin sa buhay na ito, tanging Diyos lamang ang makagagawa nito sa ating buhay. Pangalawa pong bagay na hindi tayo sanay, patungkol po sa mga gifts, ay yung hindi tayo sanay magbigay ng todo. So sa Biblia po makikita ninyo, napaka-generous po ng ating Ama sa Langit. Sabi sa James chapter 1 verse 17, "Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows." At kanina po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 9, ang sabi diyan, ang ating Panginoong Hesus, He has scattered abroad His gifts to the poor. His righteousness endures forever. So, ganun po generous yung ating Ama sa Langit, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, tinanggap natin yung masaganang biyaya na mayroon po sa atin ngayon na ini-enjoy natin bilang mga
believers. Ano po? At ang sabi ng Matthew chapter 10 verse 8, freely you receive, freely you must give. Ito ang dahilan kung bakit po pinarana sa atin ng Diyos yung aabot-abot ng mga kaloob na ibinigay niya sa atin para ibigay din natin sa iba. So ano po ang tinuturo naman ng Biblia? Ini-encourage po yung generosity. Kailangan po matuto tayong maging mapagbigay. Give more than what you expect to receive. Tayo kasi ano po, pag nagbigay tayo, gusto natin tatanggap tayo ng kapareho ng value ng binigay natin. Selfishness pa rin po yun. Ano po, at hindi po maganda na ganun po yung pananaw natin. Ano po, kaya minsan yung exchange gift, nagtatampo tayo kapag ang tinanggap natin ay hindi kapareho ng value nung ibinigay natin. Pero sa Biblia po, hindi dapat ganun. Dapat matuto tayong magbigay ng todo. Kasi yung mga taong marunong magbigay ng todo, sila yung pinaka-masaya. At lagi niyong tatandaan, ang generosity is love manifested in action. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. Pansinin niyo, no? Kung totoong nagmamahal ang isang tao, dapat nagbibigay siya kasi ganun ang Diyos. Ano po? Kaya minsan po, hindi lamang material na bagay ang kailangan nating ibigay. Ang kailangan nating ibigay ay yung ating sarili. Yung ating oras, yung ating panahon, yung ating pangunawa, yung pong kapatawaran, yung pang pagbibigay ng pagkakataon sa ibang tao. Kasi lahat yan tinanggap natin mula sa Diyos eh. Kumbaga, ini-enjoy natin ngayon dahil libreng tinanggap natin sa Diyos. Dapat po, ibigay din natin sa iba. Huwag tayong madamot sa pagbibigay ng panalangin, pagtulong, pagpapatawad, at higit sa lahat, pag-ibig sa ating kapwa. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pagpapaalala mo sa amin na tuwing Pasko dapat pinapractice namin yung giving kasi tinanggap namin ng libre yung aming kaligtasan. At ang tanging maisusukli namin dito ay yung pagpapasalamat na lamang namin sa bawat araw ng aming buhay na kami po ay nag-i-enjoy nitong kaligtasan na ibinigay mo sa amin. At turuan mo rin kaming maging generous, Panginoon, magbigay ng todo. Yung binago naming puso, alisin mo po yung pagiging makasarili namin at turuan mo kaming magbigay ng todo. Salamat, Panginoon, sa practice of giving at nawa may pamuhay namin ito. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.